And sa Pilipinas mismo, kahit ano yung situation sa buhay nila, kahit mali yung bahay, kahit konti lang yung pagkain, nakiniti sila pa rin. Kahit ano nang nangyayari sa kanila, masama man or hindi, nakiniti sila pa rin. Meet my new friend Trevor. Originally from the US, Trevor spent a total of 4 years in the Philippines over 2 trips. During that time, he learned to speak Tagalog so fluently that he even teaches the language now. He recently got into creating content, so make sure to check out his videos, links below. Trevor and I had a great conversation. We talked about how he learned Tagalog, his experience teaching the language, how he adapted to life in the Philippines, how he's giving back to local communities, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Gusto kitang tanungin kung nasaan ka sa mundo, pero sa tingin ko halata naman sa sa likod. Maraming bundok. Nasa Utah ka ba? Bundok, nasa Utah po ako, sa Estados Unidos. Nakitira ko dito na yan. Sa tingin ko medyo halata yun. Pero meron yata na nagagulat talaga. Nagtatagalo ka kahit puti ka. Nagulat talaga sila. Pero paano ka natuto? Nag-mission ako sa Pilipinas. Nakatira ko sa Pilipinas parang 2 taon sa Pangasinan. Nag-ikot-ikot ako doon. Bali, 7 yung mga destino ko sa Pangasinan. Kaya pag dumating ako sa Pilipinas noon 2022, hindi ko marunong mag-Tagalog. Konto lang yung alam ko. Parang kamusta lang, hello po, yun lang yung alam ko. Puro Pilipino yung mga kasama bahay, yung mga kasama ko. Kaya unti-unti, kailangan ako natuto yung Tagalog. Kaya yun yung ginawa ko. Nag-aral ako sa mga books na meron ako. Pero konti lang yung mga resources. Ito rin ang sinabi mo sa dating videos. Pero unti-unti natuto ako ng Tagalog sa Pilipinas mismo. Kaya bago ka pang pumunta doon, unti lang talaga yung alam mo sa Tagalog. Wala talaga. Kasi yung paraan na tatagapin yung mga mission calls namin sa simbahan namin, yung mga leaders, isend nila yung letter sa akin. Habang binabasa ko yung letter, sinabi doon, I will serve in the Urdaneta Philippines mission speaking Tagalog. Sinabi ko Tagalog. Bago ko tumanggap yung letter mismo, wala akong alam sa Tagalog. Sinabi ko, what is Tagalog? What is that? Gulat talaga ako. Pero para sa inyo bilang misyonaryos, medyo normal yun, di ba, na pumupunta kayo sa iba't ibang bansa. May nakilala ka ba na nakapunta na sa Pilipinas bago ka pang pumunta doon? Isa po, pero pupunta siya sa Cebu, kaya yung lengguwahe na natuto niya ay Cebuano. At naging missionary ako, narinig ko yung Cebuano, yung Philippines. May maraming kaibigan ako noon na Filipino sila, pero hindi ko narinig yung Tagalog. Alam mo, parang magaling talaga kayong lahat matuto ng ibang salita. Humahanga ako sa inyo. Kasi kahit yung mga foreigner na kunyari gusto lang silang magbakasyon sa Pilipinas o tumira sa Pilipinas, minsan hindi sila natututo ng Tagalog, di ba? Pero kayo, bilang missionary, natututo talaga kayo. Kaya humahanga ako sa inyo. Pero akala ko kasi meron na sinabi sa akin na yung mga missionaries, parang Tagalog lang yung natutunan nyo. Hindi yung mga ibang language. Pero sabi mo kanina na yung kaibigan mo o yung kilala mo, natuto mag-Cebuano pala. So, parang nagbabago na ba yun? Bago po yun. And medyo parang karamihan may mga missionaries na natuto nila yung Tagalog. Kasi Tagalog, yun yung parang national language ng Philippines. Pero may konto lang yung mga missionaries, matututo nila yung Cebuano mismo. Pero may missionaries kami sa buong mundo. May Arabic, may talaga lahat ng mga lengguwahe, may mga missionaries na matututo nila yung lengguwahe na yan. Pero sa Philippines, Cebuano, Bisaya, tsaka Tagalog. Pero Tagalog, yun yung parang pinaka na marami na matuto nila mag-Tagalog. Yung mga ibang languages hindi. Kunyari Ilocano o... Kasi depende sa lugar or destino. Kasi ako nakapunta ako sa Pangasinan. Kaya may Pangasinan, may Ilocano, may Bolinao. Kaya natuto ako yung mali or daisit labat ng Ilocano or basit lang ng Pangasinanse or yung Pangasinan. So natuto kong unti lang ng mga ibang lengguwahe. Pero Tagalog talaga kasi yun yung karamihan ng salita ng mga tao. At mas madali yata, kunyari, kumpara sa mga ibang languages. Ang hirap ng Ilocano. Ang hirap ng lahat. Pero kahit pati Tagalog, mahirap. Pero yung pagkakaiba, may resources sa Tagalog. Onti lang, pero meron. Pero para, kunyari sa anong tawag ng... Pangasinanse. Pangasinanse. Or yung parang nickname ay Pangalatok.
Okay. Akala ko bastos yun. Meron na sinabi sa akin na bastos yun. Medyo bastos. Pero yun yung parang nickname ng mga, yung tao na hindi taga Pangasinan, yun yung tawag nila sa Pangasinan sa mga katok. Pero Yung term na yun galing siraulo o parang ganon sa language na yun daw. Have you ever wanted to learn Tagalog but just didn't know where to start? Let me help you with my beginner's Tagalog course. Between 2 volumes, this course includes 18 structured video lessons designed to walk you through the basics of Tagalog one step at a time. Plus, you'll also get lifetime access to PDF vocabulary sheets to help you review and retain what you learn. I made this course because I know how hard it can be to find high-quality Tagalog learning materials. I built the resource that I wish I had when I started. Ready to learn? Check the first link in the video description below to get started. Now, back to the video. Pero para sa iyo, mahirap bang matuto mag-Tagalog? mahirap talaga. Kawawa ako noon. Nawala talaga ako sa lengguwahe. Pero parang, kasi syempre nakatira ako sa Pilipinas. Siguro pagkatapos mga 6 na buwan, parang comfortable ako sa Tagalog. Pero hindi ko fluent sa 6 months. Siguro 9 months, yun yung panahon na parang fluent na fluent. Diretso yung Tagalog ko. Comfortable talaga ako sa Tagalog. Pero 9 months, kaya magtagal yung proseso yun. That's araw-araw. Nagsalita ako sa mga taon. Narinig ako yung Tagalog. Ginawa ko yung mga Filipino na mga bagay. Kaya immersed talaga. Immersed sa Tagalog. Yun yung parang sekreto. Yun yung tatay ko, gusto niya matuto ng Tagalog, nag-try niya. Pero hirap kasi hindi siya immersed sa Tagalog. Pero kung kunyari sa sa simula ng mission mo, sabi mo onti lang yung alam mo sa Tagalog, pero araw-araw ka pang nagtatagalog, 'di ba? Medyo mabigat ba 'yon? Mahirap, nakaka-stress pa? Oh, grabe. Parang may headache ako palagi kasi grabe yung stress. And homesick ako kasi noon, dumating ako sa Pilipinas, 18 years old lang ako, kaya bata pa. And parang sa English yung term sink or swim, parang ganon. Kailangan ako mag-swim talaga kasi yun yung kailangan ko gawin. Pero maraming parang years, parang ganon. Unti-unti, sa unahan, parang focus sa sarili ko. Sinabi ko, grabe, kawawa ako. Mahirap nito. Pastila nito. Yun yung sinabi ko sa aking sarili. Pero unti-unti, naging mas comfortable ako sa Pilipinas and yung focus ko ay binago sa hindi sa sarili ko pero kundi sa mga Filipino. Pag binago ang focus ko sa mga Filipino, kailangan ako matuto ang lengguwahe para sa mga Filipino, hindi para sa akin. Naging mas madali para sa akin. Yun yung para motivation. Na kailangan ako matuto yung Tagalog para sa kanila, hindi para sa akin. And pagkatapos yung parang may bagong isip ako or binago yung isip ko, yun yung parang changing point ng mission ko. And natuto talaga ako na mas mabilis. Kailangan talaga makaroon ng dahilan kung bakit gusto mong matuto ng ibang salita. Kasi long process talaga yun, di ba? Matagal. Kaya pag meron akong naririnig na tao na sinasabi, mahilig ako sa sushi. Gusto kong matuto mag-Japanese. Sa tiyan ko, okay, good luck. Hindi yun sapat. Hindi yun dapat may motivation ka ng malakas talaga. Yun talaga yung susi, 'di ba? Kung gusto mo matuto mag-Tagalog o kahit anong ibang salita. Pero meron ka ng dahilan, 'di ba? May culture shock ka ba sa simula? Sobrang culture shock. Yung mga simpleng bagay, like parang yung tabo, syempre iba po yun, yung lengguwahe, yung pagkain. Pero talaga gusto na gusto ko yung Filipino food na yun. Kasi syempre masarap, kaya sobrang malusog. Kasi fresh gulay, fresh meats, fresh kanin, kaya lahat ay fresh. And mahilig ako sa seafood. Sa Pangasinan, may maraming seafood, kaya sobrang astig yung seafood. Yun yung parang living grace ako pag dumating ako sa Pilipinas. May specialty ba sa lugar kung saan ka pumunta? Meron kasi Pangasinan North, kaya Ilocano po yun. Yung mga specialties, may dinadagaan or pinakbet, and yung mga parang bitter ng foods. Tsaka, nagkalimutan ko yung tawag nito, pero parang fermented or luma ng kanin. Yun yung hulig ng mga kasama ko sa Pangasinan. Gusto na gusto nila yung sa Dagupan City, nasa
Pangasinan. Ito yung parang bangos capital ng Philippines. Kaya maraming isdahan. Mahilig talaga ako sa bangos, yung fish. And yung bangos sinigang or yung bangos sisig, yun yung paborito ko talaga, yung bangos. Parang yung classic na Filipino dishes pero na may bangus. Opo, yun yung paborito ko. Kumpara sa US, anong masasabi mo sa differences ng tao ng Pilipinas tsaka US? Ang ganda ng tanong mo. And ngayon, kasi maraming bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Maraming masamang na bagay. Nakaisip talaga ako, ano yung pinaka-naibang bagay dito sa amin sa US or sa Western culture or sa Pilipinas, parang ganun. And sa Pilipinas mismo, kahit ano yung situation sa buhay nila, kahit mali yung bahay, kahit konti lang yung pagkain, nakiniti sila pa rin. Kahit ano nang nangyayari sa kanila, masama man or hindi, nakiniti sila pa rin. Dito sa Amerika, parang or minsan lang nakiniti yung mga Amerikano kasi yung focus nila ay hindi sa pamilya nila or sa mga important or mahalagang bagay sa buhay nila, kundi yung focus ay sa sarili nila. Kasi sa Philippines, sobrang hindi sila makasarili. Pagpakumbaba sila, humble, focus ay sa pamilya nila, sa kapwa tao nila, hindi sa sarili. Dito sa amin, sa Western culture talaga, focus ay anong mangyayari sa akin? Ano ay benefit para sa akin? Pero doon hindi. Iba talaga yung kultura nila sa Pilipinas. Ang ganda talaga. Tama talaga yun. Para sa amin o para sa atin dito sa North America, ang daming privilege talaga. Pero mahilig pa rin tayong magreklamo, di ba? Magreklamo. Talaga mahilig sila magreklamo. Okay din, minsan hindi ko exempt kasi ako din nagreklamo ako na yun kasi nag-aaral ako, may trabaho ko, kaya maraming kong ginagawa, wala kong parang free time. Minsan nagreklamo ko, sinabi ko, ay, bakit nito, bakit ganyan? Pero kailangan ako maging mas humble, kind of realize, ay, grabe ang ganda ng buhay ko. Nag-aaral ako, ngayon, privilege yun. May trabaho ko, privilege yun. May apartment ako, privilege yun. Maganda yung buhay ko. Hindi kailangan ako magreklamo. Inaala ko yung mga experiences, yung karanasan ko sa Pilipinas, yung mga tao na nakilala ko. Maraming poverty din sa Pilipinas, di ba? Maraming mahirap talaga. Hindi natin naiintindihan yon dito lang sa Canada o sa US. Kasi wala. Wala talaga. Meron pero konti lang yan. Ibang klase ng parang poverty dito kahit sa Pilipinas. Ibang klase. Siyempre, meron mahirap sa buong mundo pero ibang level, di ba? May ibang level. Lalo na pag nasa developing country yon, di ba? Ang swerte talaga namin, di ba? Maraming pagkakataon, maraming opportunities, di ba? Maraming infrastructure, maraming wealth, grabe talaga. Pero kahit ganun, kagaya ng sinabi mo, masaya talaga yung Pilipino. Nakangiti lang sila. Wala silang problema. Parang walang problema pero talaga may problema talaga sila. Pero hindi affected sila. Lang epekto sa kanila. Nagapunta ka na ba sa mga ibang lugar sa Pilipinas? So, nakatira ko sa Manila ang 2 buwan noon kasi training ako doon. Pagkatapos yun, nakapunta ako or pumunta ako diretso sa Pangasinan. Yun yung mission ko. Kasi bumalik ako dito sa Amerika 2024. Yun yung dulo ng mission ko. Sa 2025, bumalik ako sa Pilipinas. Parang vacation para makita yung mga kaibigan ko. Dumating kami syempre sa Manila. Nagbiyahe kami sa Urdaneta or Pangasinan. Nag-ikot kami doon parang mga 8 araw. Pagkatapos yun, pumunta ako sa Cabanatuan City, nakadiretso sa Baler. Kasi yung kapatid ko, missionary siya din sa Pilipinas. Babae po siya. Nasa Baler po siya noon pag pumunta ako sa Pilipinas. Kaya bumasita ako sa kanya, parang hindi party kasi missionary kami. Pero parang relax kami doon sa Baler. And nakilala ko ang mga kaibigan niya. Sobrang masaya yun. At isang araw lang kami doon sa Baler. Pumunta kami sa Cabanatuan, nakadiretso sa Manila. Tapos umuwi kami ito sa Amerika. Babalik ako sa Pilipinas na yung taon sa June. Ata June or July. Dadaling ko ang asawa ko kasi hindi na nakapunta sa Pilipinas. Pumunta kami sa Manila, tsaka Palawan at Coron. Kaya sobrang excited ako. Ay, nakakainggit. Gusto ko rin. Tapos yung sabi mo na yung kapatid mo nasa Pilipinas na. Nagma-mission po siya na yun. At marunong siyang magtagalog? Marunong. Parang June or July. Kaya mga 8 or 9 months siya doon. Kaya unti-unti natuto na yung Tagalog. Parang comfortable na siya sa Tagalog. Hindi parang diretso-diretso. Pero pag
Kasi mga 9 months pa yung mission niya. Pag dadating yung dulo ng mission niya, siyempre diretso yung Tagalog niya. Kaya pagdating siya dito sa Amerika, kaming dalawa marunong mag-Tagalog. And gusto po namin gagawin yung mga parang YouTube channel, parang ganoon kaming dalawa. Ayos talaga yun. Kasi marami akong kausap dito na missionary, di ba? Na nasa Pilipinas. At minsan may mga kapatid sila. Pero nag-mission yung mga kapatid nila sa ibang bansa, di ba? Kaya marunong mag-French or marunong mag-German o kahit ano. Na may dalawang kapatid sa isang pamilya lang na marunong mag-Tagalog. Taga-US. Ayos talaga yun. Hindi ko nakilala yung ibang parang kapatid na silang dalawa nakapunta sa parehong bansa. Hindi ko nakilala. Kaya kaming dalawa yung parang first na nakilala ko. Sa tingin ko, wala. Pati sa pamilya ko, yung mga Pilipino, nagtatanong din sila sa akin, "Oy, marunong ka magtagalog? Yung pamilya mo rin? Marunong magtagalog yung mga kapatid mo?" Siyempre hindi, di ba? Yun yung tanong nila sa akin pag nasa Pilipinas. Ako, "Ay, Pilipino ka ba?" Sinabi ko, "Ay, tingnan mo sa akin, siyempre hindi ko Pilipino." And sinabi nila, "Ano mo, Filipino?" Hindi, puro Amerikano ako. And sinabi ko, bakit ka marunong magtagalog yung pamilya? Marunong sila. Sinabi ko, ay hindi. Ako lang. Nagulat talaga sila. Pero ngayon, dapat sabihin mo, meron sa pamilya na marunong magtagalog. Kapatid ko pala. 3 yung kapatid ko. So, 2 ate, tsaka isang kapatid na babae. So, ako nasa gitna. At minsan yung bunso, nagtatanong siya sa akin, "Ay, paano sabihin to sa Tagalog?" Kasi dati may mga katrabaho siya sa trabaho niya. At gusto niya silang makipag-usap. Kaya tinuturuan ko siya ng konting salita. Pero pampasaya lang, di ba? Bali, 4 kami. Ako yung panganay. Yung pangalawa, babae. Siya yung nasa Pilipinas na yun. Ako may 2 lalaki. And yung bunso namin, 13 siya na yun. Pero pag dumating ako dito sa US pagkatapos yung mission, pinakita ko sa kanila yung parang Filipino ng mga songs. Yung bunso ko, hindi siya marunong mag-Tagalog, pero gusto niya yung Filipinong kanta na tawag ng Pasilyo. Hindi ko alam kung narinig mo yun. Yung Pasilyo by Sunkist Lola. And alam niya or marunong niya yung buong kanta. Ay, talaga. Pwede niya kanta yung buong song. Nag-memorize lang siya yung lyrics. At siguro sa sunod ng mga linggo, i-post ko yung video habang kumakanta siya. Kasi astig talaga yan. Pero ako yung kapatid ko, yung babae. Kaming dalawa yung marunong mag-Tagalog. Yung tatay ko, unti lang kasi narinig niya lahat yung mga kwento namin and sobrang interested siya sa Pilipinas and gusto niya yung parang Filipino culture kahit hindi siya nakapunta doon. Sa balang araw, punta kaming bilang isang pamilya sa Pilipinas pa. Pero may experience ka rin sa pagtuturo ng Tagalog, diba? Opo, may experience ako. Yun yung nasa work ako na yun. Nagtuturo ako yung Tagalog sa mga bagong missionaries. Mag-1 year ko dito sa June or July. Ay medyo magtagal ako nagturo ng Tagalog. Pero masaya talaga yung trabaho kasi parang palagi immersed pa rin sa Tagalog. So, anong pagkakaiba ng natututo ng Tagalog tsaka nagtuturo ng Tagalog? Maganda yung tanong. Kasi noon, pag dumating ako sa Pilipinas, yung mga teachers ko, Pilipino po sila. And hindi ko marunong mag-English or hindi ko marunong mag-Tagalog and hindi sila marunong mag-English. Kaya sobrang parang may pader or wall. Hindi ko natuto talaga. Ako kasi tiro ulo ako noon tsaka yung parang language barrier, mahirap yun. Pero na yun, may experience ako and nag-iisip ako, if I was in their chair or in their position, anong kailangan ako marinig or matuto na yun? Pwede ako tulungan yung mga missionary dito. And mga simpleng bagay lang. Pero yung curriculum na may dito sa training center, maganda talaga. Maganda yung curriculum, tsaka may mga aklat, parang ganon. Yeah, masaya magturo kasi lalo yung grammar kasi mahirap yung grammar. Ibang klase yung grammar. Pero sobrang astig. Habang nagtuturo kami yung grammar, nakita nyo yung parang light bulb sa ulo nila na nag-gets nila yung Tagalog. Yun yung parang pinaka-astig ng bagay kasi syempre parang ang hirap ng Tagalog sa unahan para sa kanila. Pero unti-unti natuto and pag dumating ang araw na parang light bulb sila or nag-gets nila yung Tagalog, yun yung parang pinaka-rewarding ng bagay. And every week, nagtanggap ako yung mga emails galing sa kanila kasi nasa Pilipinas na sila yung mga missionaries na nagturo ko dati. Nakita ko yung mga kwento nila, yung mga nangyari sa kanila. Siguro every Monday or Tuesday,
I have like 30 to 40 emails from missionaries in the Philippines and all of their experiences. So, sobrang astig kasi kaya ko nakita yung karanasan nila sa Pilipinas. Lahat mga Amerikano, di ba? Amerikano, tsaka may sa dating parang distrito, yun yung tawag sa amin, grupo. May dalawang Filipino na taga-Canada sila. Nagpunta sila dito, and Filipino sila. Pero hindi sila marunong mag-Tagalog pag dumating sila dito. Ako, isang Amerikano, tuturo ko yung Tagalog sa mga Pinoy. Baliktad talaga yun. Pero ang masaya. Pero may mga taga-Canada, taga-Mexico, taga-South America, may mga taga-Hawaii. Isa sa mga sisters or sister missionaries, mga babae na yun ay taga-Tonga. Tongan po siya. Kaya buong mundo nakapunta sila dito bago sila pumunta sa Pilipinas. Nakakatuwa yun na nakakatawa na may Filipino na natututong mag-Tagalog sa'yo. At meron minsan, kasi may Tagalog course din ako, di ba? At minsan yung mga tao nagsasabi, ay baka siya nagtuturo ng Tagalog pag puti siya. Dapat Pilipino yun, di ba? Kasi hindi siya native speaker. At gets ko talaga yung comments nila, pero sa tingin ko, tama yung sinasabi mo na pag foreigner ka at kailangan mo talaga dating matutong mag-Tagalog. Parang nagagets talaga natin yung kailangan matutunan. 'Di ba? Yung pagkakaiba ng ibigay, tsaka magbigay, tsaka bigyan. Yung mga Pilipino, perfect sila sa paggamit ng Tagalog, 'di ba? Hindi sila nakakamali. Ako nakakamali ako. Pero minsan hindi nila alam yung grammar rules. Kasi parang bata pa sila natutunan, 'di ba? Para sa akin sa tingin ko tsaka para sa iyo din sa trabaho mo, may unique opportunity tayo, 'di ba? Na parang may ibang perspective galing sa labas, 'di ba? Kasi foreigner tayo. Sa kahit anong ibang language, sa tingin ko useful 'yon pag may perspective. Kasi sa tingin ko, English speaker ako. Sa tingin ko hindi naman ako magaling magturo ng English kasi hindi ko alam yung mga grammar rules. So, kasi maraming vocabulary din, di ba? Yung auxiliary verb or yung preterite form. Hindi ko alam yung ibig sabihin yon. Pero nagagets ko talaga yun sa Tagalog mismo, di ba? Yung sa, ang, nang, yung mga verb categories, yung mag, ma, gets ko talaga yun. Kasi kailangan ko talaga matutunan yun dati. Yun talaga yung response sa mga tao na sinasabi, bakit hindi kayo Pilipino pero nagtuturo ng Tagalog? That's my opinion anyway. I don't know. Oh, no, I agree. Yun yung opinion ko dun. Kasi ako, katulad ikaw, hindi ko marunong yung mga American or grammar rules, hindi ko alam. Kasi yung mga kasama ko, pag dumating ako sa Pilipinas, nagturo sa akin ng Tagalog, pero sinabi nila, ay, bakit ganito? Abang ginabasa kami yung parang grammar book namin. Sinabi nila, ay, bakit ganyan? Bago yung rule nito sa akin, pero Filipino sila. Bago yung mga parang grammar rules sa kanila. Kasi, siyempre, marunong sila mag-Tagalog, pero hindi nila alam yung specific na mga rules. Ayun yung advantage galing sa'yo, galing sa akin yung mga outsiders, foreigners na marunong mag-Tagalog. Na parang maganda yung mga tao na gusto nila matuto. So talaga, agree ako talaga yun. At basta hindi natin sinasabi na, perfect na yung Tagalog natin, di ba? Nakamali ako palagi. Maraming kong parang mistakes habang nagsalita ako ng Tagalog. Pero ayos lang yun. Ayos lang. Buhay yun. Yun yung buhay. Maraming nakamali. Kunyari, alam ko na generous talaga yung mga Filipino, diba? So, yung isang salita na ginagamit ko palagi sa mga calls, mapagbigay, ibig sabihin generous, diba, sa Tagalog. Pero yung sinasabi ko dati, at pag sabi ko dati, ibig sabihin ko na ng matagal, ng maraming taon, diba? Yung sinasabi ko, magpabigay. Tapos yung editor ko, noon 6 months, sabi niya sa akin, alam ko, para lang malaman mo, mali yung sinasabi mo. Dapat mapagbigay, hindi magpabigay. Sabi ko, ay, ganun talaga? Hindi ko alam yun. So, binago ko na yun. At sana tama na yung sinasabi ko. Pero hanggang ngayon, marami akong problema ganun. Pero sa tingin ko, natural lang. Normal lang. Natural lang yun. Natural lang. Nag-gets yung mga Filipino ang sinabi mo or yung sinabi ko, nag-gets nila. Walang sinabi sa akin na magpabigay? Ano ba yun? Wala. Gets nila. Pero may isa kang project ka rin sa Pilipinas, diba? Ng mga cellphones. Ikwento mo sa akin. Meron akong narinig pero hindi ko alam kung anong meron. Sige, bago lang yung parang humanitarian aid, parang ganon. Kasi noon or sa nakarang taon, pag bumalik ako sa Pilipinas para yung vacation, dinala ako 2 cellphones. Parang medyo luma po sila pero syempre they work. Pero dinala ko 2 cellphones. Yung isa ay para sa isang
pamilya na nakilala ko habang missionary pa ako, mahirap yung buhay nila. And kailangan talaga sila yung cellphone para mag-usap sa pamilya nila, ganito, ganyan. Kasi mahalaga yung cellphones kahit sa Pilipinas, mahalaga yun. Para yung trabaho ng tatay nila. And yung isa pang cellphone, dinalaw ko sa area destino ng kapatid ko. Kasi nagkaroon siya isang kilala, driver ng isang trike. And meron siyang cellphone. And yun yung parang paraan na tumagat niya yung mga calls and yung mga tao. Sinabi nila, ay kailangan ako yung ride pupunta ganito, ganyan. Pero isang gabi habang natutulog sila, may isang lalaki na pumunta niya sa bahay nila, ninakaw niya, nag-steal niya yung cellphone niya. Wala silang cellphone and wala silang parang pera para babayar or babili yung bagong cellphone. Kaya dinalaw kong dating cellphone or lumang cellphone, binagay ko sa kanila para sa parang personal business nila. Yun. And yun yung parang gusto ko gagawin ngayon and sa future. Gusto ko magsisimula ko yung parang website. Kung may lumang cellphone kayo o yung mga tao, yung mga kilala ko, kahit sino na gusto, mag-donate yung dating or yung lumang cellphone nila. Pwede nila mag-donate. Either i-send ko sa mga kaibigan ko sa Pilipinas na pwede nila magparang give out yung mga cellphone sa mga tao na kailangan, or ako mismo dadaling ko yung cellphones pag babalik ako sa Pilipinas para bibigay sa mga tao na kailangan talaga yung cellphone para yung sweldo nila o yung kita nila o yung buhay mismo. Kaya yun yung parang goal ko. And sa balang araw, yung parang pinaka-vision ko or yung pinaka na goal, kasi ako nag-aaral ako yung construction management sa college, and yung kapatid ko gusto niya kukunin yung nursing degree or gusto niya magiging a nurse pagkatapos yung mission niya. Kaya medical yun, construction sa akin. Yung asawa ko, teacher po siya, kaya may background sa education. Kaya sana sa balang araw, gusto namin magtatayon or magsasimula ng parang humanitarian aid doon. Magtatayo ng mga bahay or siguro yung schools, magsasimula ng mga schools doon, at saka mga medical ng mga bagay. Kaya yun yung parang pinaka-vision ko, pero magtagal pa yon. Pero ngayon, yung cellphones, mas madali yon. Wow, pero ang ganda talaga yon. Kahit mali lang, importante talaga yon. Sa tingin ko, lalo na ngayon panahon, 'di ba? Mahalaga talaga na may cellphone ka sa trabaho, sa para makaroon ng clients ng sinabi mo ni si Kuya, 'di ba? So gusto ko talaga yung ginagawa mo. Parang nag-give back ka sa Filipino community, 'di ba? Kasi sila nagbibigay sila ng marami, 'di ba? Sa ibang tao, sa community nila, sa foreigner kagaya natin, 'di ba? So importante din mag-give back sa kanila. So humahanga ako sa iyo. Marunong kang mag-Tagalog. Ang galing talaga. Nagtuturo ka ng Tagalog. Tapos nag-give back ka rin sa Pilipinas. Ay nako. Grabe yun. Salamat ikaw. Ikaw, jealous ako sa inyo. Parang artista ka. Artista, sikat na sikat. Parang platform nyo. Pwede natin gagawin yung good talaga sa mundo. Kailangan ng mga tao na gagawin ng tama or yung good sa mundo. And ikaw, may platform ka. Sana sa balang araw may platform ako. Yun yung dahilan bakit nagsimula ako yung YouTube channel. Parang sa balang araw, magkaroon ako yung platform para gagawin ng good. Yun yung pinaka na dahilan. At syempre yung mga tao, pag sinabi, o yung mga Filipino, pag sinabi ko sa kanila, ay babalik ako sa Pilipinas, sinabi nila, ay mag-vlog ka yung trip mo para manood namin ang mga ginagawa mo. Yun yung dahilan bakit nagsimula ko yung vlogs, tsaka yung pinaka-goal ay yung mga humanitarian na mga bagay sa balang araw. Sa tingin ko makakaroon ka ng mas maraming followers kaysa sa akin. Mas pogi ka kasi. Hindi naman. Nag-upload ka kahit wala ka na sa Pilipinas. Marami kang content? Maraming kong content. Kasi kagabi pumunta ako sa Kainaan, tinatawag ng MMK's, Filipino restaurant dito sa Utah. Pumunta ako doon kasama yung asawa ko. Nag-video ako, hindi ko nag-post yung video nito. Pero sa sunod na mga araw, magpa-post ako yung video. Yung asawa ko, puti po siya. Nag-try na yung mga Filipino food for the first time. Pinakita ko yung mga Filipino culture kasi may sari-sari store doon. At ganon din may karaoke machine. And ang ganda ng boses ng asawa ko, kaya kumanta niya sa Kainaan. Kaya parang gano'n yung mga bagay na gagawin namin sa susunod na mga araw. Mga Filipino na mga bagay dito sa Utah, doon sa California pagbabalik ako doon. And syempre yung vlog namin pagbabalik kami sa June sa Coron at Palawan. Kaya maraming content sa susunod na mga buwan.
Yun yung parang rough plan namin. Maraming nangyayari sa buhay mo. Ay nako, may mga rapid fire questions ako para sa iyo. Okay lang yun? Okay. So parang may dalawang option. Okay lang? Ready ka na? Game, let's go. Anong mas gusto mo? Jollibee or McDonald's? McDo. Macdo. Boracay o Palawan? Hindi ko nakapunta pero Palawan kasi pumunta ako sa June. May balak na kayo, sabi mo, di ba? Coron. Oo. Pagkatapos yun, sabihin mo sa akin kung ano, maganda ba? Grab or Move It? Move it. Jeepney or Trike? Trike. City o probinsya? Provincia. Monster or Cobra? Monster. Karaoke or basketball? Basketball. Halo-halo o leche flan? Masarap silang dalawa. Halo-halo. Beach or mountains? Bundok. Kasi ikaw, taga-beach ka, di ba? Sa San Diego. Taga-beach. Maraming And beach. parang equal sila sa tingin ko. Pero kasi ngayon nasa bundok, yun yung sarap ko. Bundok na yun. Rainy season or summer? Summer. OPM or K-pop? OPM. May paborito ka ba? Ay gusto ko yung Sunkist Lola. Yun yung bands. Yun yung paborito ko. Maganda yung mga kanta nila. Eat Bulaga or It's Showtime? Eat Bolaga. Adobo o sinigang? Sinigang. Pansit o lumpia? Lumpia. Lumpia, tama. Yun yung Lumpia. pinakamasarap. Mas Lumpia. masarap yung lumpia. I agree. Okay, yun talaga. Yun na yung mga tanong ko. Maraming salamat ha. Sige, salamat Jared. Saya kung makilala kayo.